Muli isang magandang araw po at tayo po ay makaranas ng pagpapala sa ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral mula po sa aklat po ng Genesis, Kabanata 38. At bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Lord. Patawad po sa aming mga pagkukulang at samahan niyo po kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ay aming maparangalan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan po, muli tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Nang panahong iyon, humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Sua, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki, si ang ipinangalan sa panganay, ang pangalaway Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Okay? Sino si Judah? Si Judah ay pang-4 sa mga lalaking anak ni Jacob sa asawa niyang si si Leah, no po. So dito makikita po natin na sa kabila ng ayaw ni Lord na makapangasawa yung, di ba, kung natatandaan ninyo si Jacob, kaya siya pinaalis ng nanay niya papunta dun sa lugar kung nasaan yung mga kapatid niya, kasi ayaw nila ni Isaac na makapangasawa siya ng mga Kananeo. Subalit sa part na ito, si Judah na anak ni Jacob ay nag-asawa ng mga taga-Kananeo, no, or Kananea. Ayan. At nagkaroon po siya ng 3 anak na lalaki. Yan, si si Onan, at si Sela. Verse 6, pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Okay. So, nag-asawa yung kanyang panganay na anak na lalaki at ang pangalan ng kanyang napangasawa ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya ay pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Onan, tungkulin mong sipingan ang biyuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Okay. Ito pong pinapagawa po ni Judah kay Onan, no, ay kultura po ito. Na halimbawa, yung lalaki, yung panganay sa family, may asawa siya, tapos namatay siya ng walang anak. Yung susunod sa kanyang lalaki na kapatid, siya ay may pananagutan, may responsibilidad siya na magkaanak doon sa asawang naiwan ng kanyang kuya. At yung pangalan na yun ay ang dadalhin pangalan ng bata na yun is hindi sa kanya, kundi yung panganay. Okay? So yun po ang kanilang kultura. Verse 9, alam ni Onan na hindi ituturing na anak ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. So, dito makikita po natin yung selfishness and at the same time yung makikita natin dito yung hindi pagsunod. Ano po? Yan. Then, ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin niya. Or, pinatay rin siya. Bakit naging kasuklam-suklam? Kasi, di ba, ang nais ng Panginoon is magparami, no? Multiply. Yan, sabi niya. Be fruitful. Literally po to, no? Yung kailangan maging palaanakin ka. Pero paano nga naman magkakaroon ng anak, si Tamar, no? Kung itinatapon niya yung kanyang binhi. So, hindi to
naalabag to sa kalooban ng Panginoon, kaya kahit siya ay pinatay. Verse 11, sinabi ni Judah sa manuwang niyang si Tamar, umuwi ka muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hara na taga-Adulam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timna ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok ng Enaim, bayang nadadaanan patungo sa Timna. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sila, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. So, makikita po natin dito na intentionally talagang dinidelay ni Judah yung pagpapakasal niya sa kanyang punsong anak kay Tamar. No? So, dito makikita natin kasi alam naman ni Tamar na matanda na yung kumbaga nasa edad na, no, yung kanyang punsong anak na si Sela. Pero bakit hindi pa rin siya ipinapakasal dito? So, dito makikita po natin, sa kabila na yun ay ang kanilang custom, yung kanilang kaugalian, still ay dinidelay ni Judah yung pagtupad sa kanyang pangako. Siyempre po dahil natakot siya na mangyari kay Sela yung nangyari sa kanyang dalawang unang anak na dalawa. So, nakita po natin yung ginawa ni Tamar, kung saan siya po ay nagtalokbong, no? At pumunta, naupo sa lugar kung saan ay makikita ng mga pumapasok. So, possibly, let's say na yung place na yon ay upuan ng mga babaeng nagbibenta or nagbibenta ng mga aliw, no? O yung mga ganon. Kasi, yun yung place kung saan may mga bagong dating, mga dayo, agad-agad silang nakikita or mapapansin. So, sabi nga dito, ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na. So, kumbaga, alam niya kasi na merong pwedeng gumawa at mag-fulfill nung naudlot or napabaya ang obligasyon sa kanya. So, balit, hindi ito ginagawa pa nung nag-promise, who is Judah. So, dito makikita po natin kung yung ginawa po dito ni Tamar ay malaking pagkakamali po. Hindi niya, kundi pagkakamali po yun ni Judah. Okay, so nakita ni Judah si Tamar. Inakalaan niyang ito'y isang babaeng nagbibenta ng aliw sapagkat may takip ang muka. So yun pala yung palatandaan ng babaeng nagbibigay ng aliw, no? Ayan, nagbibenta ng aliw. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Ayan. Ano ang ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo. Okay, so dito makikita natin na matalino si Tamar, no po? Tandaan po natin kapag tayo nag-promise sa Panginoon, mangyayari at mangyayari po talaga yon. Hindi na sa paraan natin, no? Kapag hindi tayo gumagawa ng paraan para tukdin yung ating ipinangako, may way si Lord paano niya tayo sisingilin sa pangako na yon. Kaya kapag hindi natin kaya, huwag tayo magpa-promise, no? Just simply say, Lord, kung kalooban mo to, then mangyari ito, no? Kasi minsan sa atin, kasi most of the time, no, hindi lang minsan, most of the time sa atin, yung parang ang dali nating mag-promise kay Lord kasi nga akala natin yung bang nakabase tayo, mangyayari kasi ito, Lord, ibigay ko to, something ganun. Hindi mo pa siya na-enjoy, hindi mo pa nare-receive yung blessings na yun, naipangako mo na siya. So, dito, makikita po natin dito na ganun yung nangyari kay Judah. Kumbaga, yung pinangako niya yung kanyang bunsong anak, pero hindi niya pa binibigay. So, merong kaparaanan ng Panginoon kung paano mangyayari, no, mapufulfill yun sa iba nga lang paraan kasi nga hindi ka naging responsible dun sa promise mo.
Ayan, sa verse 18, sabi dito, anong sanla ang gusto mo? Tanong ni Judah. Sumagot siya, ang iyong na pantatak, kasama ang kadena at ang tungkod mo. Binigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiting. Nagdalang tao si Tamar. Okay, verse 19, pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Judah, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sanla. Okay, balikan natin, no? Ano pa ngayon, ano yung sanla na iniwan niya? Yung singsing pantatak, kasama ang kadena at ang tungkod. Okay, so singsing na pantatak, yung kadena at saka yung tungkod. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito ay walang ganong babae roon. Nagbalik kay Judah ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya sinabi ni Judah, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sanda, baka tayo pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Judah, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at may nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin ang utos ni Judah. Pansin nyo ba, kapag may nakita tayong may kasalanan, ang bilis nating maghusga at ang bilis nating humatol, no? Unknowingly na tayo pala yung cause ng kanyang kasalanan or tayo ay may contribution dun sa kasalanan niya. So, yan yung nangyari kay Judah. So, wala man lang paglilitis, basta lang siya, sige, ilabas siya. No? Sabi dyan, ilabas at sunugin. O, di ba? Matindi yung utos niya na yan. Okay, verse 25, habang siya ay kinakaladkad na palabas, ipinasasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito, ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na. Imagine nyo po, no? Matindi na yung hinatulan mo na sunugin dahil sa kanyang, sa tingin mo'y pagkakasala, no, is ikaw naman pala yung cause. So, be very careful tayo pagdating po sa paghusga at maging sa pagpataw ng parusa. Ano po? So, sabi dito, nakilala ni Judah ang iniwan niyang sanla, kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang, dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan. So, dito po makikita natin yung pag-amin, no? Kahit gaano ka pa kataas, taas yung estado o yung iyong posisyon, dapat talaga marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Di ba? Kahit na may mga nakakakita or walang nakakakita, kailangan may tapang tayong harapin yung ating pagkukulang. And dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklasang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot na pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Faris ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalan ng Zara. Ayan, pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Kung mapapansin niyo po kung paano si Tamar, no, nagkaroon ng anak or paano siya nabuntis, ay isang maling paraan, no? Kumaga, ito po ay isang kababaan sa kanya, pero ginawa niya ito kasi may plano ang Diyos sa buhay po ni Tamar. Actually, si Tamar po ang nanay ng generation papunta kay Jesus Christ. So, dito makikita natin, itong chapter na to ay tinatawag ding sandwich na chapter kung saan immorality na paggigitnaan or yung unholiness ay napagigitnaan ng mga story na may kaugnayan sa holiness. So, dito po makikita natin na maraming mga bagay na hindi natin kayang maintindihan sa larangan ng ating pag-iisip, pero merong dahilan ng Panginoon. So, yun.
At makikita po natin sa kabila ng dysfunctional family ni Jacob, kung saan ang isa sa bunga noon ay si Judah. At si Judah din, hindi rin naging maayos yung kanyang family. To the point nga na yung asawa ng anak niya is nabuntis niya pa. No? Pero tandaan po natin, yung pagkapili talaga ng Panginoon, hindi dahil sa qualified talaga tayo. Hindi rin dahil sa marami tayong mga bagay na nagagawa, na ikalulugod sa niya. Hindi po, kundi ito ang perfect example na yung grace of God is, yung blessing ng Panginoon is by His grace, no? So dito makikita po talaga natin na sa buhay po ni Judah, sa kabila ng hindi maganda yung story ng kanyang love life, ng kanyang family, still siya yung pinili ng Diyos na pagmula ng Messiah. At dito pa makikita natin yung kambal, no? Si Sarah at si Perez. At si Perez po ang ang pinagmulang lahi ni Jesus Christ. So, nakaka-excite na alamin yung mga susunod na kabanata. Sana po'y napagpala tayo. Purihin ang Diyos sa ating lahat. God bless everyone.